Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Love channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,669 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Okay, malapit na tayo sa 9,000 subscribers mark, milestones. No? So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po tayo. Okay. So ang pag-usapan po natin today ay yung ang ating Yorme Isko Moreno. Ano ba yung salamin ko, no? Okay, Yorme Isko Moreno ng Maynila, no? Sa mga post at sa mga sitwasyon, no? Wala na po talaga makakapigil, no, kay Yorme Isko Moreno na tumakbo at maging mayor muli ng lungsod ng Maynila sa 2025. Okay? Marami na pong teasers at saka syempre yung kanyang katambal na si Chi Atienza. Noong una ay hindi si Chi Atienza ang kanyang katambal kung hindi si Ali Atienza. Actually, ipinakilala na nga si Ali Atienza bilang kanyang katambal sa 2025, ngunit wala pa po sinasabing mga posisyon. Pero obvious naman na Vice Mayor ang tatakbuhan ni Ali Atienza noong mga panahon na yon. Okay, kaya lang, itinalaga po siya bilang Department of Agriculture Undersecretary yata yon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman, hindi na siya tumuloy. Ang humalili sa kanya ay ang kanyang kapatid na si Chi Atienza. Kapatid ito rin ni Kim Atienza at anak ni dating mayor, dating congressman Lito Atienza. Okay? Yun po yung ano doon. Ayun, tapos may mga teasers din po si dating mayor Isko Moreno. Okay? Dating mayor Isko Moreno na dun sa pagtakbo niya bilang mayor ng Maynila. At siguro kung kunwari, for example lang parang tinitis lang niya yung mga tao, no? Kunwari, inaano lang niya, no? Pero siguro tumutulak na rin, no? Talagang tinutulak na rin siya ng mga kalaban niya na talagang pumasok na diyan sa politika at diyan sa Maynila muli upang linisin kasi napakadumi nga naman, no? Tama po 'yon, no? May mga nagsasabi po kahit hindi ka taga Maynila, makikita mo talaga dahil hindi po ito hindi po ito for example, Zambales or Pangasinan, Ilocos, hindi po ito ang Maynila, hindi po ito ang ganoon ng Maynila, no? Hindi naman po kahit mga taga-probinsya pupunta diyan sa Maynila, di ba? O mga taga Bulacan kasi pupunta talaga diyan kasi ito nga po ang kabisera ng bansang Pilipinas, no? Nagpupunta diyan sa Divisoria, no? Nagpupunta diyan sa Recto, diyan sa University Belt, Santa Mesa, yan. Yung mga ganyang lugar, di ba? Mga taga-Pasig, ito puntahan ito, no? Makikita mo talaga, di ba? Kaya lang mapapansin natin ang difference kasi naranasan natin ang serbisyo Isko Moreno versus Hani Lacuna. Kaya nga wini-wish din natin na maging mabuti muli ang Maynila dahil ito nga ang kabisera. Ito nga ang kabisera ng bansang Pilipinas. Bakit naman hindi, di ba? Alam niyo po ba 'yon? At saka parang tumutulak na rin no, yung mga dyan sa konseho, no? Alam niyo naman, si Vice Mayor Yul Servo siya ay taga-suporta ni Mayora Hani Lacuna. Kaya lang binigyan yata siya ng chance para kumampi kay Yorme Isko Moreno. Ngunit talagang siyempre out of loyalty, hindi ka naman magiging vice mayor siguro kung hindi ka pinili ni Hani Lacuna at talaga namang hindi ka kinampihan ni Isko Moreno. Pero yun po yung point doon. Sarap. Di ba? Kaya po, wala na makakapigil. Hindi na po kagustuhan ni Isko Moreno to baka po tayo nagkakaanuhan dito na hindi na po ito kagustuhan ni Isko Moreno, kundi ito ay kagustuhan ng mga taga Maynila.
Makikita natin dyan sa mga Cali surveys, dyan sa Okta survey, at saka magkakaroon pa po ng mga surveys ng mga alam niyo po ba hindi ko alam kung nagkakaroon ng award si Mayora, Hani Lacuna. Ngunit hindi naman po maugong ang kanyang pangalan recently lang po nagiging maugong nung lumusong siya ng baha. Pero parang huli na po ang lahat, ngayon parang ginagamit nila si Yulo upang bumango ulit ang kanilang mga pangalan at dineklara ang August 4, tumutol nga yata doon si Konsehal Lou Veloso. Lou Veloso, taga-artista po ito, part na rin po ito ng independent, part na rin po ito ng minority. Actually, pinaglululoko nga nila tayo dyan sa konseho ng Maynila isa ka naman makakita ng minority floor leader ay kapatid ng Mayora, unless otherwise talaga magkalaban sila. Pero hindi naman po ganoon. Hindi naman po sila magkalaban. Paano naging magkalaban yan magkapatid nga, di ba? At saka syempre alam naman ng mga tao na hindi sila magkalaban. Besides, siya pa po ang chairperson ng Appropriations Committee at Ways and Means Committee ng konseho. Kahit saan naman lugar, Kahit saang lugar, kahit saang konseho yan, kahit saang legislative body yan, pag sinabi mong Appropriations Committee, ito ay kasama sa majority. Paano naging majority? Paano naging majority tapos minority? Ano ba yun? Kaya nga, ang tunay na minority dyan ay yung grupo ni Yorme Isko Moreno dyan. Okay? Unti-unti na nila tinatanggalan ng committee. Actually, pinag-vacant nga nila isa sa mga secret sessions ng konseho ng Maynila na hindi kasama ang independent block or minority block ng Team Yorme Isko Moreno ay vinacant nila ang mga komite, kaya nga naman yung mga niyan nawala sa kanila, yung mga Ways and Means, appropriations, yung youth, etc. Bakit po ganon? Nagkakalokohan lang tayo. Kaya nga po dapat ay hindi po dapat ganon. Okay? Ano po? Nagkakalokohan tayo. Kaya tulungan po natin si Yorme Isko Moreno, tulungan din po natin ang mga vloggers na tumutulong din sa kanya upang mapanatili at mapag-alaman ng mga tao ang tunay na nangyayari sa dakong Maynila. Okay? Pasinungalingan po natin ang mga binabato kay Yorme Isko Moreno at sana naman, ito lang ang aking hiling, sana ma-interview din natin si Yorme Isko Moreno pagdating ng araw upang makadaupang palad din natin siya pagdating ng araw at hinihiling talaga natin at talaga pinagdadasal natin na na maluklok ka muli bilang mayor ng Maynila at saka naman at malinis mo physically, spiritually, logically ang lungsod ng Maynila. Excited na tayo na mapailawan mo ang bawat lugar ng Maynila. May mga proyekto ka na out of this world, kumbaga, di ba? Nakakaano yun. Biruin mo, magkakaroon wifi sa habang nag-aabang ka, libre na. Pero dapat rin natin yun, Yorme, i-secure din natin. Something like that, dyan sa Liwasang Bonifacio. At hindi lang yon, yung mga condominium na yan, yung mga housing ng mga kapatid nating mga mahihirap, yung mga libre pa eskwela natin, mga giveaways, yung mga allowances ng mga matatanda, seniors natin, at saka yung mga allowances ng mga kabataan, at saka yung mga gatas, at kung ano-ano pa, marami po diyan, na pwedeng gawin si Yorme Isko Moreno. Ang hiling lang natin, Yorme, ay manatili ka diyan ng 9 years upang at pagkatapos noon, 9 years, mapaganda mo yan bilang Singapore, makikita mo, talagang iluluklok ka ng sambayan ng Pilipino upang maging Pangulo sa 2034. Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Keep on supporting and see you around.